At madami nga sa akin mga nagme-message sa inyo sa Facebook page at sa YouTube channel. Marami nga ang nagtatanong kung paano nga ba ang ginagawa ko sa pagninegosyo. Ano-ano nga ba mga B ang tamang pamamaraan, paano ko ito napalago ng ganito. Sa mga nagsubaybay na rin po sa mga unang mga naging video po natin, alam nyo na kung ano ang istorya ng Team JLEX. At sa mga bago din po sa ating channel, kami nga po ay nag-start lang sa mga simpleng mga makina taong 2013 at nag-start kami na mag-laundry business. Hanggang sa umabot na po tayo mga B na mangarap na magkaroon din ng iba pang mga negosyo na related nga mga B dito sa laundry. Ito ay isang pangarap din na naging katuparan din at talaga namang answer prayer mga B. Kung makikita ninyo, nag-release tayo or nagpapadala rin tayo ng mga products nationwide sa iba't ibang mga laundry shop dito sa Pilipinas nga mga B. At sa mga nagtatanong mga B, yes, isa rin to sa mga kasagutan ng Panginoon sa aking mga dasal noong mga time na nangangarap din ako na magkaroon ng sarili kong produkto. Noong mga oras nga na yun mga B, hindi ko rin alam kung ano nga bang produkto ito. Kasi may mga pagkakataon nga mga B noon na sinubukan ko rin nagmagawa ng cheesecake at kung ano-ano pang pagkain na akala ko nga mga B magiging brand ko. At sa awa ng Panginoon mga B, hindi na nga ito lumayo dahil nga ang brand na ito ay related pa rin pala sa sinimulan kong negosyo na laundry shop, which is heto nga, ang laundry business. Dahil nga mga binasa laundry industry na ako, sa awa ng Panginoon ito ay isang katuparan talaga sa mga pangarap ko na magkaroon ng isang produkto na tayo ang nag-manufacture. Nakakatuwa nga mga B. So ayun na nga mga B sa mga nagtatanong, ano nga ba yung sikreto paano mapanatili na maging totoo lahat ng pangarap o magkaroon ng negosyo na intact at talagang lalago. Number 1 mga B, kailangan alam mo kung ano ang target market mo. At syempre dahil nga tayo ay mahirap lang at walang malaking puhunan, ang una mo ang iisipin yung hindi ka basta malulugi. Although nga mga B, marami talagang negosyo o almost lahat ng business ay talaga namang sugal. Pero lagi mong iisipin na kung ano nga ba ang kailangan ng mga tao sa paligid mo. Kailangan maging aware din tayo nga mga B kung ano nga ba yung mga bagay na talagang papatok sa mga tao o yung mga tinatawag natin na essentials. Dahil nga ang mga tao sa panahon ngayon sa hirap din naman ng buhay ay magtitipid. Ano nga ba yung mga kailangan ng mga tao na kailangan nila sa araw-araw na hindi na nila kailangan tanggalin sa mga listahan na nila. So, dun tayo papasok, dun sa mga practical ways na kailangan ng mga tao sa paligid natin. So, for example, ang laundry ay kailangan ng tao sa ngayon, lalo na kapag may mga ekstrang oras na sila, hindi na nila lalabahan pa yung mga damit dahil yung mga day off or rest day nila ay ipapahinga na nga lang nila. Kasi kung iisipin din nga naman mga B, bago pa sila maglaba at i-compute din naman kung magpapalaba sila, ay sobrang makakatipid na sila dahil sa halagang 180 to 200 pesos na 8 kilos na labada ay naka-wash, dry, and fold na yung mga damit at ready to use na lang. Kesa sa mag-aksaya pa nga sila ng mga oras mga B, ng sabon o ng tubig at syempre lalong-lalo na yung pahinga nila na imbis na doon na lang mahiga o magpahinga, hindi na nila ilalaba. Kaya ngayon mga B, kahit nga ano pang estado ng buhay ng mga tao ay talagang nagpapalaundry na sila lahat. At the same time mga B, ang kagandahan nga sa isang laundry business ay hindi tayo magkakaroon nga mga B ng expenses kung hindi rin naman siguradong iikot ang mga makina. And yes, you heard it right mga B, napakaganda talaga ng laundry business. Napaka-safe niya para naman sa mga gustong magsimula at magkaroon pa ng mas maraming idea. Pumunta lamang po tayo sa ating YouTube channel dahil meron po tayong mga video para sa mga beginner po natin. Meron po tayong mga
Pangkapital na mura lang at pwede kang mag-start sa maliit lang po na puhunan. At para naman sa mga hindi pa maalam sa mga ganitong negosyo, meron po tayong ino-offer na lifetime assistance sa ating mga packages. At yun nga mga B, basta sa ganitong paraan gusto ko po siyang i-share sa inyo dahil dito rin naman po talaga kami nakakuha ng aming mga pambili ng pagkain nung nagsisimula pa lang kami. At sa awa ng Panginoon mga B, eto na nga tayo ngayon. Kaya sa mga gustong sumubok, maging consistent at pag-aralan din nga po nating mabuti ang mga papasukin natin. At isa po sa mga kailangan nating maging kaugalian once na pumasok tayo sa maliit o malaking negosyo nga mga B, ay samahan lagi natin ng dasal at dapat buo ang loob nga natin mga B pagpapasok tayo sa kahit na anong negosyo. Kailangan mahal mo yung ginagawa mo at kailangan handa ka sa mga pagsubok na darating dito. Tandaan na hindi agad-agad mayaman ka pag ikaw ay nagsimula. Tandaan na ang success ay palaging makukuha lamang sa mga taong may tiyaga. At siguro nga mga B, ang tanging ma-advise ko lang palagi ay palagi nyo lang pagtsatsagaan lahat ng mga bagay na sinisimulan ninyo. Lagi nyo lang din balikan yung mga dahilan kung bakit mo sinimulan. Every time nga mga B na nakakaranas ka na parang panghihina ng kalooban. Lahat ng ito na nakikita mo mga B sa mga video ginagawa ko ay wala rin ako noon nito. Pero ngayon na meron na, ito ay isa sa magpapatunay na napakabuti ng Panginoon. At ito ay nagpapatunay nga mga B na pag may tiyaga, may nilaga.